Ang storyang ito ay pinamagatang Chili Mansi, Episode 5 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Biglang lumiwanag ang mukha ni Daryl sa sinabi ko at niyakap niya ako. So ibig sabihin, papayag ka na, Gino? Hindi ko pa alam, Daryl eh. Pero sa totoo lang, kahit ayaw ng isipan ko, iba ang sinisigaw ng puso ko. Mas humigpit pa ang yakap ni Daryl sa akin. Baby ko, thank you. Thank you, thank you. And I love you so much, Gino. Huh? Ikaw naman, wala pa nga eh, ina-advance mo na. Pinangungunahan mo na ako sa mga desisyon ko. Eh kasi naman, doon naman pupunta yun eh. Salamat, binigyan mo ako ng isa pang chance. O sige Daryl, sige na. Magbihis ka na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka rin ni Mary Rose. Gino. Huwag mo palang mabangkit-bangkit kay Mary Rose to ah. Dito muna ako. Sabi ko nga kanina, di ba, sa atin ang gabing to? Hindi na ako nakapagreklamo pa. Dahil hindi ko maitulak si Daryl. Nanghina talaga ako sa nangyari. Ay, holats talaga. Hindi ko rin kayang itaboy si Daryl sa buhay ko. Teka, bakit nga pala ang dami mong peklat sa tiyan, Gino? Ayan ba? Wala yan? Gusgusin kasi ako nung pagkabata ko. Hindi eh. Parang mga paso ng sigarilyo to eh. Minamaltrato ka ba nun, Gino? Wala nga yan. Matulog ka na. Hindi. Walang matutulog ngayon. Sige ka. Sa susunod na linggo mo na ako makakasiping ulit. Panigurado. Hanapin mo ko. Sira ka talaga. Pero salamat ah. Hindi ka nawalan ng pasensya sa akin. Hindi talaga. Noong mga panahong kailangan kita, Gino. Hindi mo rin naman ako tinalikuran. Kaya bakit ako susuko sa iyo ngayon? Alam ko, Gino. Pagsubok lahat ng to. Daryl, bakit nga pala ako ang naisip mong puntahan nung umuwi si Mary Rose sa probinsya? Bakit hindi yung mga kaibigan mo? Eh kasi alam ko, naglalaway ka sa alaga ko eh. Loko ka talaga. Ano ka ba? Seryoso ako nagtatanong, no? Sabay hampas ko kay Daryl ng tuwalyang hawak ko. Wala lang. Pakiramdam ko kasi pwede kitang makapitan. Ang gaan-gaan kasi ng loob ko sa'yo, Gino, noon pa man. Sa mga oras na yun, alam mo, gusto ko nang tumalon sa tulay eh. Kung hindi ka lang siguro pumayag makipagkita sa akin, siguro natagpuan na akong palutang-lutang kung saan. Ha? Seryoso ka ba? Ginawa mo pa akong tagapagligtas mo ah. Oo kaya, niligtas mo ako. Kaya nga, galit na galit ako nung kinabukasang hindi ka malang nagte-text sa akin. Kasi naman, kinikilig na ako sa'yo pero ni isang reply, wala man lang ako natanggap. Sorry na. Akala ko kasi pinagtitripan mo lang ako eh. Eh ngayon ba, masasabi mo pa rin bang pinagtitripan kita, Gino? Medyo. Alam mo, ang cute mo ngayon, Gino. Alam mo ba yon? Pakis nga. Hindi kami nakatulog kagad ni Daryl. Humirit pa kasi siya ng isa pa. Pinagbigyan ko naman dahil nga baka matagalan pa bago kami magkita uli.
Gawa nang nandito na nga si Melrose at ang baby nila sa city. Baby Gino ko, saan mo gusto? Sa taas o sa baba? Pwede bang isubo na lang kita? Kasi ang sakit pa nung ano ko eh. Kasalanan mo to eh. Sige ba? Para naman hindi mo makalimutan ang lasa ng katas ko. Lunukin mo lahat ah. Huwag kang magtitira. Sus, pwede ko namang matikman yan sa iba eh. Niyayaya nga ako ng katropa mo si Jomar noon. Hindi lang ako pumayag. Ha? Talaga ba? Si Jomar? Hayop na lokong yun ah. Tapos ano? Papayag ka? Hindi nga ako pumayag, di ba? Pero kapag masyado kang matagalan, baka mapapayag na rin ako ni Jomar. Talaga lang ha? Ginagalit mo talaga ako, Gino, no? Sige, hala, tuwad. Ha? Uy, binibiro lang naman kita. Ang bilis mo namang pikon. Hindi, Gino. Humanda sa akin yung lokong yun pag nagkita kami. Aagawin ka pa niya sa akin, pag-aari na nga kita. Tuwad na. Lagot ka ngayon. Parurusahan kita. At naparusahan nga ako sa pangalawang pagkakataon na hindi ko naman pinagsisisihan. Yung parusa kasi na ipinataw ni Daryl sa akin, hahanap-hanapin mo. Ang unfair mo naman, Daryl, alam mo ba yun? Oh, bakit naman baby ko? Nakadalawa na nga tayo unfair pa rin? Oo, ikaw lang naman yung nakadalawa eh. Ako kasi, ni isa wala. Hala, sorry pero hindi ko pa yata kayang sumubo o mapasok, Gino. Okay lang naman yun. Pwede namang kamay-kamay eh. Kamay? Sige. Kakamayin lang pala eh. Hindi mo naman kasi sinabi sa akin na gusto mo rin pala magparaos. Kasi nahiya ako sa'yo eh. Dahil alam kong lalaki ka, Daryl. Hindi ako humingi ng sobra pa sa kayang ibigay ni Daryl sa akin. Pati oras niya sa pamilya niya ay hindi ko pinakikailaman. Kontento ako sa kung ano lang yung para sa akin. Sa kanya ko naramdaman na may importansya ako. Kahit na minsan ay may kapalit ang mga pinagsasaluhan naming sandali. Hindi ko rin magawang magalit sa kanya. Sobrang bait niya kasi at napaka-protective. Lagi niya akong pinaalahanan na kapag meron akong mga naging kaaway o kapag merong nananakit sa akin ay hindi siya magdadalawang isip na rumesbak hanggat nasa teritoryo niya ako. Yung bang pakiramdam na wala akong dapat ikatakot dahil ligtas ako anumang araw. Gino, kung makakahanap ka man ng kapalit sa akin, siguraduhin mo mabait ah. Huwag ko lang malalaman na sinasaktan ka at magdidilim talaga ang paningin ko. Bakit ko naman hahayaang may manakit sa akin? Kahit ganito ako, kaya ko naman sigurong protektahan yung sarili ko. Basta, wala kang dapat ikatakot. Hanggat at nandito ako, poprotektahan kita, baby Gino ko. Ano ba yan? Lahat naman siguro ng bagay na dadaan sa mabuting usapan. Hindi naman kailangang dumaan sa dahas lahat. Kilala mo naman siguro ako, Gino, di ba? Alam mo naman yung nakaraan ko. Alam mo kung anong uri ng mga kaibigan ang meron ako. Oo, alam ko kung anong uri ng mga kaibigan ang meron si Daryl. Mababait naman sila. Basta ba
wala kang gagawing masama sa kanila. May mga araw na nababalitaan kong napapasama sa gulo yung mga katropa niya, kasama si Jomar. At kapag may mga rambulan, tsak, nandun sila. Mabuti na nga lang at nadidisiplina ni Mary Rose si Daryl. Siguro dahil na rin sa may anak sila at di na ganong sumasama si Daryl sa mga kaguluhan. Daryl, asan ka? Nakita ko yung mga katropa mo nagtatakbuhan. May riot na naman ba? Oh baby, mga loko talaga. Lapitin ang gulo eh. Huwag kang mag-alala. Mahigpit si Mary Rose. Hindi ako pinalabas. Pakisabi kay Mary Rose na salamat ah. At kung maaari, igapas ka niya para hindi ka makaalis. Matagal na akong naigapos si Mary Rose. Pero mamaya, aalis ako. Pupuntahan kita. Happy 2nd anniversary baby ko. Happy 2nd anniversary din Daryl. Kung hindi ka makakalis, okay lang. Pwede naman tayo mag-celebrate sa susunod eh. Hindi pwede Gino. Ngayon tayo magse-celebrate. Kita tayo mamaya ah. Sige Daryl, maghihintay ako sa'yo. Gino? Gino? Wait lang. Ito na. Oh, ano nangyari sa'yo Gino? Bakit umiyak ka? Wala. Ito kasing pinapanood ko eh. Nakakasakit ng damdamin. Napakaiyakin mo naman. Ano bang palabas yan? Ito? Pinapanood ko to kapag Sabado. Nahihilig kasi ako sa drama eh. Ayan ba? Akala ko naman, umiiyak ka dahil anniversary natin. Teka, naligo ka na ba? Oo. Tapos na. Tapusin ko na tong palabas ha. Malapit na rin tong matapos eh. Nasa huli kasi lagi pinapakita yung title ng episode. Sige, maliligo muna ako baby ah. Hinanda mo ba lahat ng to para sa atin ngayon? Ang cute naman ng cake na to. Ang liit. Binili ko yan kanina. Nagustuhan mo? Siyempre naman. Halika nga payakap. Happy 2nd anniversary, Gino. Happy 2nd anniversary din, Daryl. Grabe, no? Umabot tayo ng ganito katagal? Oo nga eh. Pasensya ka na, baby ah. Wala akong dalang regalo eh. No, Daryl, okay lang. Masaya na ako nandito ka. Ang bango naman ng baby ko. Alam ko na. Ibang regalo na lang ibibigay ko sa'yo. Alam kong sabik na sabik ka dito eh. Ikaw talaga. Kumain muna tayo, Daryl. Sayang tong hinanda ko oh. Mamaya na. Ako muna yung kainin mo. Miss na kita eh. Ang tagal na nung huli tayo nagsiping. Anong oras ka uwi, Daryl? Tanong ko sa kanya. Habang naghahalikan kami. Hindi ako uwi buong gabi. Sayong-sayo ako ngayon. Ha? Baka magalit si... Shh! Wag mo nang isipin yun. Patuloy akong hinalikan ni Daryl. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanggal ko ang tuwalya na nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Hinila ko siya at pinahiga sa kama.
Ang mga halik ni Daryl sa akin ay madiin. Bawat hawak at yakap niya ay mahigpit, masarap. Halatang na-miss talaga namin ang isa't isa. Ipinaramdam ko rin sa kanyang napakainit at napakatinding pag-ibig. At ganoon din naman siya sa akin. Ginawa namin yun ng walang proteksyon. Ang sarap talaga pag walang kapote. Nagustuhan mo ba, baby? Oo, nagustuhan ko. Gusto ko pa nga umulit eh. Oo naman. Uulit tayo mamaya pagtapos natin kumain. Halika na dito, Daryl, sa mesa. Medyo malamig itong pagkain, no? Makulit ka kasi. Wow! Ang dami naman ito, Gino. Dalawa lang naman tayong kakain na. Kasi hindi ko alam kung anong bibilin kaya napadami. Pasensya ka na. Hindi ako nakapagluto kaya puro fast food lang tong nandito Ano ka ba naman, Gino? Hindi naman ako maarte sa pagkain Tsaka paborito ko tong chicken tsaka spaghetti, no? Kapag hindi natin naubos, pwede naman natin ibigay sa mga katropa mo Talaga? Nako, alam mo, matutuwa yung mga mokong. Ako na magdadala sa kanila. Baka kasi, alam mo na, baka mamaya may magustuhan ka sa kanila tapos ipagpalit mo ako. Joke lang. Wala akong type sa kanila. Kontento na ako sa'yo, Daryl. Naging masaya ang selebrasyon namin ni Daryl sa aming 2nd year anniversary. Puno ng kwentuhan, tawanan, at pagmamahalan. Sa sobrang saya, naulit pa nga ang ginawa namin kanina. At tinulungan niya rin ako makaraos. Ito yung mga sandaling ayaw ko sanang matapos pero okay. Ang sweet naman ng episode natin ngayon, nakakakilig, no? Parang gusto kong batiin si Gino at Daryl ng happy 2nd anniversary. Ay. Kung kinilig din kayo katulad ko, mag-comment lang kayo sa baba ng happy 2nd anniversary Gino at Daryl at kung ano yung message nyo para sa kanilang dalawa. Tapos, basahin natin yan guys sa next episode. Game? Game At sa mga gusto pang mag-share ng personal experience nila, guys, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, i-click ang like, mag-comment, i-hit ang notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.